Magandang araw mga lods na. Hindi sana ito yung itatapik ko kasi ito nga nagagawa tayo ng yung garden natin tsaka yung apiary. Unti-unti natin. May nag-message sa atin na kalods natin. Ngayon pinost niya yung sinend niya sa akin yung ibon niya. Ang tanong niya, may pag-asa pa ba raw na tubuan ng pakpak mga lods yung kanyang ibon. Kawawa yung ibon niya mga lods. Ayan, siguro ito muna yung itapik natin para mabigyan ng kasagutan itong ating kalods pagkatapos ng intro. Let it bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, nagagawa tayo ng kulungan yan. Nga-assemble natin. Dumating na yung tali. Although hindi ko siya maituloy-tuloy mga lods kasi sobrang init. Hindi init na yung alinsangan. Di time na lalo yung pag tumapat na ng alas 11 hanggang 1:30 yan. Kaya bumababa ako. Tapos medyo nagbubuhos tayo para ma-refresh. Ayan. Ngayon, ito sana yung although yan nalang ipapakita ko, pero yung topic natin, yun nga, patungkol dun sa si Lods, Anunag yata apelido nun. Pakicorrect mo na lang Lods, kung mali ako. Kasi hindi ako nakabukas ng computer siya, nabasa ko na gabi na mga Lods. Nabasa ko yun, 11. Although, sinagot ko siya ng maiksi. Pero baka may mga ganyan kayo na nangyari sa ibon. Ingat tayo mga lods kasi kawawa yung ibon. Totally ang dalawa yung tanong niya. Sabi nga niya, tutubuan pa ba ng pakpak? Di ba, Siguro yung video na yon at saka yung liitan na lang natin kasi bawal sa YouTube yan, yung may mga tugutugong ganyan. Lalagay ko na lang siya sa gilid kasi 15 seconds lang yung sinend niya, tapos mga picture. Lalagay na natin maliit para hindi tayo ma-violence na So yun, ang tanong niyang una sa akin, kung tutubuan pa ba ng pakpak. Nung tiningnan ko yung ibon, wala na yung pakpak mga lods. Sabi ko, nung pinakita ko, wala na pakpak na siya, naputol na. Ngayon ang tanong ni Lods, kung tutubuan pa ng pakpak. Ang sagot ko agad, hindi na Lods. Siguro yung mga gilid-gilid lang yan, tutubuan, pero yung para kasi yung pinakatubuan ng bagwisang nadali Lods kumbaga sa tao, disable na siya. Mangyayari niyan, tatalon-talon na lang siya mga Lods. Sabi ko nga sa'yo, di ba sinagot kita, swerte yan pag nabuhay. Pag nabuhay yan, alagaan mong mabuti Lods, kasi baka yan ang swerte sa'yo. Kasi bihira na bubuhay na ganyan pa kasi yan pinsan, pag nakagabi, nakahapon na sila, di ba? Ito ka lang yung niyan. Lalanggamin yan. Lalo na ngayon tag-init, maraming langgam. Kaya siguro kung mabubuhay siya at may sugat na ganyan, ilagay mo siya dun sa na hindi siya lalanggamin. Kasi maamoy na langgam yan Lods pag hindi, swerte, baka mabuhay mga lods. So yun na unang tanong niya na kung tutubuan parang pakpak pinapakita ko na wala na yung pakpak mga lods. Hindi nangingiti lang ako hindi ko tinatawanan yung ibon. Lang ako kasi yung tanong niya kung tutubuan pang pakpak, sabay sinin yung pakpak na putol mga lods. Kaya medyo nangiti ako. Mag-isa pa man din ako sa bahay kasi wala si Commander.
nag-outing sila. Kaya nangingiti ako. So yun, yun yung ano. So hindi na yan. Siyempre, wala na eh. Wala nang pagtutubuan, Lods. Di ba, no? Eh, yung tanong mo sana kung makakalipad pa yung fakpak. Eh, joke lang mga Lods, ha. Tapos, pangalawa niyang tanong, ano kaya ang nakadali rito? Sabi niya, daga ba o pusa? Di ba, no? Sa tingin ko, daga. Kasi, kung pusa yan, wala na yan, Lods. Ang daga kasi ano yan eh, minsan di natin alam, pinagtutulungan yan eh. Ako na-experience ko, 3 daga, ano yata yan, mag-iina, mag-asawa, tapos anak. Talagang hawak-hawak nila yung ibon, tapos yung isa ngiangat-ngat na, talagang tinitira na, kaya, ayun, nung binitawan nila yung ano, ang nakuha nila bandang ano eh, yung pinaka-tiyan at saka ulo. Yan. So, wasak talaga yung ulo. Halos talagang wala na. Ganun yan. Mas mabilis magngata yung yung taga kaysa sa pusa. Kasi ang pusa, ang gagawin niyan mga Lods, naatake niyang pilit. Hanggang sa magkawarat-warat yan. Mamamatay na yung ibon. Pero yan, yung taga. Ang daga, ang gagawin niya, hihilahin niya yan. Possible, 2 yan eh. Minsan eh. Ako nakita ko 3 eh, talagang hinila eh. So yan, yung daga, pag na-corner niya, yun. Nangatain niya hanggang sa maputol yan. Yun mga Lods. Kasi pag pusa yan, patay yan. Kasi mas yan eh. Mas mapuwersa yun. Maano siya, pati niyan, katawan, mahahatak niya yan. Makakalawit. Ayan, medyo nabuhay pa mga Lods eh. Kaya yan, ang sagot ko dyan, daga. Kasi na-experience ako ng ganyan eh, pero patay yung patay yung ibon ko. Pinagtulungan ba naman eh, walang kawala talaga, ulo, tsaka yung bandang tiyan sa may puwitan, patay talaga ibon. Pag nadali yung pinakailalim ng puwit niyan, wala na yan. Yung sa ipakpak, pag nabuhay yan, lagaan mo kasi yan. Baka dyan ka swertehin, Lods. Yun yung sagot ko na, at pasensya na kayo, yung sumenyas ako dyan kanina na kasi umuulan, mga Lods. Nagulat ako, biglang umulan. Tapos, tinansya ko tuloy yung hangin kaya pala lakas ng hangin kanina. Siya, tapusin ko muna si Lods, yun ang sagot ko sa iyo, Lods, Manunag ba apelyido mo? Basta ilagay ko na lang siguro dyan. Yun ang sagot ko sa iyo, Lods, daga ang tumira. Tapos hindi na siyempre tutubuhan kasi natanggal na yung pakpak eh. Di ba, no? Na yan, parang kung nanonood ka ng vlog ko, siguro nakikita mo si Ara, di ba, no? Si Ara, Arabuhok. Yung talagang ilang taon na yung ibon na yun eh. Talagang hindi na siya tinubuan. Yun naman, ginurgur siya ng parents niya. Kasi napababa sila nagurgur sila. May ganung ibon eh. Lalo na ngayon, mainit. High blood yung mga ibon ngayon. Kaya kailangan laging bigyan nyo ng gulay or damo. Yung mga gusto ng ibon, bigay nyo para irritation ngayon yan. Ako, may napansin nga ako doon sa inakay, kinakalbo niya eh. Kaya pag medyo ganun pa rin yun, naalisin ko na yun. Baka isali ko siya sa ibang sa ibang may inakay. So yun, ganun yan, Lods, ayun. Tapos yan, lipat na tayo dito mga Lods. Gumagawa ako ng kulungan. Umulan kanina eh, pero hindi na malakas. Kasi natansya ko tuloy yung patak. Kaya nagamit yung yung binigay ni Lods, Amsedel. Gamit na gamit. Tapos sinano ko tuloy kung, although to sa ako talagang hindi tatagos to eh. Bagamat sa ako, hindi forever. Pero to, malaking bagay. Yun na rin ang mga pinasapin ko. Yan, tapos tinuloy ko nga yung
Kahapon kasi naitindig ko yan kasi giniba ako uli yan mga lods yung cage. Kinalas ko uli, tapos niliitan ko. Dahil hindi siya kasya dun sa pinto, kinalas ko siya. Pagdating dyan, niliitan ko na lang. Yung para hindi mahirap maggalaw-galaw dyan. Tapos hindi ko siya narapos nung ginawa ko siya kasi nga kinapos ako ng tali. Kaya ngayon, tinuloy natin. Sana, lalagyan ko na ng mga perch yan eh. Ang problema, na-focus ako dun sa sa garden. Iniisip ko kasi para lumuwag na yung galawan dun. Ayun, hindi ko pa siya kumbaga, hindi ko, binidyoan ko siyang gabi, pero hindi maganda yung focus kasi madilim. Pero siya mga lods, masarap tumambay. Lalo na gabi. Kaya sabi ni Commander pagdating ko, sabi niya kasi expected niya yun. Matatanggal ko na yung mga halaman doon, luluwag na. Gustong-gusto ni Commander yan, lalo ngayon, mainit. Tapos pag-aakit ka dyan, malamig. Sa gabi. So masarap tumambay. Bibilhan nga daw ni Commander ng mga ilaw yan. Yung parang yung so, para sa mga bar, ilaw-ilaw paikot mga lods. Kaya natatawa ako, sabi ko, magkamalang to. Pagkamalang bar kasi may mga ilaw-ilaw. So yun mga lods, medyo luminis na, tapos medyo luminis tingnan. Kaya yun, magandang tambayan. Kumbaga yung sa limuot na biglang kinuha yung di ba, kukunin. So napaganda lang yung lagay ng mga ibon natin. Pati tayo kasi may maganda tayong tambayan. Pwede nga lang yung yung daanan niya sa may harap eh. Kaya lang mahaba yung tatakboy ng tubig, baka magbaha lang sa loob ng bahay, kaya maganda talaga doon sa pinakataas. Di ba yung yero pababa? Doon sa pinakataas para konti lang yung buga ng tubig. Tutulo man, hindi ganun ka tindi mga lods. So yun inabot ako ng gabi. Sinubukan kong i-video pero hindi siya masyadong akala mo nasa ako mga lods eh. Akala mo nasa probinsya, yan. Kaya lang wag ka lang medyo titingin sa may pag matatakotin ka sa may balite. Kaya kung di mo nakuha sa ganyan eh. Natutuwa nga ako sa mga ganyan eh, mga malaking puno. Kung nga lang kung pwede nga lang yung sa kanya bumanda pa rito eh, para maliliman eh. Yung dati mga lods, yung puno na yan, siya, yung malaking puno, ang laki niya, tinabas na nga yun, pero kita nyo, ang lago naman uli siya, yung gusto kong paabutin sa may apiary natin kasi dating layo niyan eh. Tapos umabot na siya, yun, naliliman na yung apiary, nasa ilalim na sa talagang puno. Ibigla namang kinuha. So ngayon, natin, sana umabot naman dito sa atin sa taas. Kasi nakakatulong yan mga lods. Siya, malamig. Malamig yan, nakaka-reduce ng init. Tapos pag humangin, siya, nakakadagdag lamig kahit mainit ang panahon kasi ang hangin naman kasi pag dumaan na sa puno yan, lumalamig yan mga lods eh. So yun yung natin mga lods, at pasensya na at yun ang naitopic natin kasi para makita nyo rin na yung mga disaster sa ibunan, di ba huwag kayong panghinaan ng loob sa mga ganyan. Minsan nakakalungkot yan pero talagang ganun. Ako sa totoo lang kita nyo yung yung maganda ko na lace wing na yung akala ko red eye. Maganda siya eh. Ito mo biglang namatay. Di ko na nga binlag yun eh. Namatay bigla. Ganun talaga sa pag-ibon mga lods. May disaster talaga. Minsan masaya, minsan malungkot. Lalo na sa panahon ngayon walang masyadong kumukuha. Kasi kahit papaano dati
nakakakuha tayo ng pampatoka. Ngayon, wala talaga. Pero okay lang yan kasi ano naman eh. Ang dapat ko lang naman gawin doon ano lang, mag-reduce ka lang ng ano. Yung nga binabala ko, mag-adjust ako ng ano. Magbabawas muna ako ng cage. Kasi kahit anong isip ko, ngayon baka pati yung labas na yun, malagyan ko ng malagyan ko ng kulungan mga lods. Kasi siya, kahit anong isip ko, hindi sila kasya. Dalawang bagay lang, magbawas ako ng breeder para mabawasan yung kulungan. Kasi iba ng kulungan kahoy na rin pa-retire na rin yung yung mga yung mga kulungan. Or iba ilagay sa labas or magbawas yan. Yun lang yung yun lang yung pwede natin gawin. Ngayon, pag medyo naisipan natin ilagay sa labas, okay lang. Pag hindi naman, di bawas tayo ng breeder mga lods para bawasan yung kulungan. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.